Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live po tayo ngayon at kasama natin si General Cheryl Benjamin Refill, ay isang katiwala ng ating samahan, lalo na sa close-in laban natin dito sa monarkiya. Nagpapasalamat ako na ipakita sa lahat dahil siya ay isang witness sa nangyari. Alam ko na mabibigla ang lahat. Kahapon, June 8, 2025, talagang pinakita ni Ama Ali ang sagradong pag-alis sa mundong ibabaw na siya mismo nag-o-orchestrate, nagmamaniobra kung kailan siya aalis o kailan siya magpalibing o kailan siya talagang magpaalam sa kanyang mahal sa buhay at sa buong mundo. June 9, 2025. Mag-alauna, mag-alas 2. Ito yung panahon na gusto kong ilahad sa inyo lahat. Kasama si Cheryl na naging paraan dahil siya ang inatasan ko para ihatid si Ama Ali, si Sharif Usman, Dato Ismail Mun Ali, Sultan Toron Lawan Dumaga, Sultan Muhammad Ismail Ikiram, sa Pulumulok, South Cotabato, na kung saan ipinaghanda ang kaniyang libingan. General, ito ngayon ang sinasabi ko sa inyo. Being the Royal Armed Forces, wala silang alam ang pagbantay, ang pagserbisyo at pagprotekta sa hari, pagprotekta sa akin, at pagprotekta kay Ama Ali. 10 na ang mga dapat protektahan. Pero sa ngayon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagsubok. Pagsubok na kung saan ipinapakita lamang ang katapatan ng bawat isa. Nung ikaw ay sumunod nung araw na yon, na kahit anong mangyari, kailangan maiuwi ko at mabigyan ng tamang tradisyon sa Muslim, sa Islam, ang pag-alis ni Ama. Pwede mo ba sa amin isalaysay kung ano talaga ang nangyari? Dahil gusto kong ihatid sa airport, naharangan tayo. Papunta naman sa ibang lugar, nahaharangan tayo. Pero ang milagro, dahil talagang ibinigay ko sa Allah na kailangan makarating lamang si Ama para ipakita sa mundo ang tunay na divino na gobyerno na kung saan lahat sila na mga apo ko sa Islam ang nagbigay ng patunay. Umalis kayo ng Manila, biglaan din. Opo. Tapos dumating kayo ng chapter doon sa Banao, kung saan nandoon inalagaan ang Ama Ali natin. At ako yung pinasasalamatan yan. Lahat na nag-alaga, lahat na naka-witness kung sino si Ama Ali. Gusto ko lang ipakita ngayon. Kasi dineclare ng iba, patay si Ama Ali. Paano ninyo siya binigyan ng pagkakataon na makarating ng Pulumulok para ipakita sa buong mundo na ang power and authority ng isang 7 Makdum, ng isang awliya na talagang merong kakayahan na mismo kamatayan, buhay ay kaya nilang kumkumin. Nasa iyo ngayon,
General, kung paano mo isa puso para maintindihan ng lahat. At kung sino ang may utos. At kung sino ang kasama na espiritual sa pag-transport kay Ama Ali. Magandang hapon po sa lahat po nga nakikinig dito. Nako po ay isa sa magpapatunay. At ako po mismo ang kumuha doon kay Ama sa Ginubatan, Banhaw, Albay. Nang dumating po kami doon, kumatok mo po muna ako sa pinto, sa gate. Tiningnan ko po kung may tao. Saka mayroon naman pong may bantay naman po diyan na yun yung lalaking nakabantay doon. Saka may mga babae. Saka binuksan naman po nila ako ng maayos. At na may pasok namin yung sasakyan sa loob. Doon pinuntahan ko si Ama Ali nakahiga. Tapos sabi ko sa kanila na aalis kami. Tapos binihisan po nila si Ama na binihisan nila ng diaper kasi sabi namin kay Ama, aalis na tayo. Kasi pinapasundo ka na ni Bay, kayo uwi na sa Datopiang. Sabi ko kay Ama. Nakatango naman si Ama, nakaganyan naman siya. Taka nagsasalita naman si Ama. Saka marami naman pong saksis doon nga nakabidyo pa na si Ama buhay na buhay po. Hindi po siya patay. At salamat dahil nakahingi naman talaga ako ng tamang basbas sa kanila na kailangan maiuwi si Ama dahil doon siya magpapaalam sa Pulumulok. Sige po, continue po. Nung isinakay na namin siya sa service namin, nung binuhat siya ng katiwalaan natin na isa doon, sumisigaw pa si Ama na masakit. Masakit daw yung likod niya siguro sa paghiga niya siguro na medyo natagal-tagal na nga hindi siya nakatayo. Medyo nasasaktan yung katawan niya. Sumisigaw siya na masakit. Yun, pinilit talaga nila na buhatin si Ama at saka ikarga doon sa sasakyan na para makaalis kami. Tapos, nakatutok lahat ng video nila doon na alam naman po nila na hindi naman patay si Ama eh. Kasi nasa video eh. Nung isinakay na namin si Ama, bago kami umalis doon, na nasa labas kami, mayroong tumawag po sa akin na kumbaga nagsimula doon sa isa nating na nagbabantay kay Ama na si Imam na pinatawag lang sa isa nating tao sa Sambuanga na hayaan lang si Ama kung matutulog kahit 3 araw. Hindi po namin pinansin si Ama at hindi rin po si Ama naghingi sa amin ng tubig, pagkain. 3 araw po siya natulog. At 4 na gabi. 3 araw at 4 na gabi si Ama nagtulog. Pagkatapos po nung 28 na, malapit na din kami sa malapit na sa Pulumulok, kinabukasan na darting kami. Si Ama, malakas yung katawan at saka hingi si Ama ng kape at saka sigarilyo. At saka sabi ni Ama, Dato, pwede po bigyan mo ko ng pagkain. Sabi niya sa akin. Meron naman po ako binili ng pagkain na para pag humingi sa may ibigay ako. Ayun, sinusubukan ko lang siya. Mga 3 kutsara, 2. Tapos pagkatapos pinapainom ko siya ng tubig. Tapos maya-maya, sabi naman ni Dato, inahanap niya, sabi niya sa akin, Dato, malayo pa ba tayo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, Ama, malapit na tayo. Sabi ko sa kanya. Doon ka na, sabi ko sa kanya, doon ka na magkape at manigarilyo. Kasi sabi ko, marami doon binili si Bay sa'yo na sigarilyo. At saka nakahanda na rin yung kape. Panahingi sa akin si Ama. Panahingi. Pero nung ginamit ko na po yung pangalan na Bay, nakikinig si Ama. Nakikinig siya pag sinabi kong doon ka na magkape at manigarilyo pagdating ni Bay. Kasi yun yung sabi ni Bay, magtulog ka sabi ko na muna para pagdating mo doon, malakas ka. Yun na, nung nagdumi na si Ama,
Gusto niya na maglinis. Gusto niya na maglinis kasi pero malapit na rin kami sa Pulumulok. Malapit na kami sa Pulumulok. Sabi ko sa kanya, doon na tayo ama maglinis pagdating na doon kila Sultan Sultan Bukan. Pukan. Sabi ko, magtulog-tulog ka muna para pagdating natin doon malakas yung katawan mo. Yung natutulog naman si ama. Tapos nung malapit na kami, gising na naman hingi na naman sila ng sigarilyo at saka kape. At saka nung dumating na kami doon, mas lalong lumakas si ama. Mas Okay? lalong lumakas yung katawan niya. Saka binigyan pa nga siya ng sigarilyo nung tao natin na isa doon. Tapos kinuha niya, hindi na binigay ni ama, nanigarilyo na siya eh. Kaya hindi po nila sabi na ma-declare nila si ama ng 28 daw na patay kasi ako po ay magpapatunay na si ama merong naggabay sa kanya na hindi po basta-basta. Nung pagdating na po namin doon, pagbaba namin kay ama, nagpapahinga muna si ama. Pinahinga muna namin doon sa dati niyang hinihigaan. Noon, pagkatapos noon, lahat ng mga gamit ni ama, tapos hinanap pa ni ama yung sombrero niya. Di ba? Yung sombrero niya na lagi niya hinahawakan pagbigay ko sa kanya yung bilog na parang yun? Araw. Araw, yun. Lagi niya hinahawakan yun sa pagbigay ko sa kanya. At saka yung baston niya, lagi niyang hinahanap. Yun. Yun ang isang hari. Yun ang magpapatunay. Kaya nga alam ko na nahirapan kayo. Alam ko na talagang tinest din kayo kasama yung nagmaneho ng sasakyan. Pero ang sinabi ko sa inyo talaga, hayaan nyo lang. Kasi si ama, alam namin na hindi patatalo iyan. Kahit anong mangyari, ipaglaban niya kung ano yung tinatawag naming elmo ng lupasug, elmo ng agama Islam, elmo ng Prophet Muhammad. Doon niya yan pinakita sa akin. Kaya nga sinabi ko sa iyo, pag may problema kayo, sabihin niyo lang, sabi ni Bay. Sabi ni Bay. Kasi makikinig si ama kapag galing sa akin. Dahil yun ang sumpaan naming dalawa, na pagdating ng araw, uuwi siya ng maayos. Kaya nga hiningi ko sa kanila, sa mga lolo, doon, na kailangan, aalis si ama sa tradisyon na angkop sa kaniyang paniniwala, sa kaniyang paraan, bilang isang katawan ng divino sa lupa. Iyan ang pinakita sa inyo ng nagmaneho. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit papano, huwag kayong lilingon-lingon lang. At kung kayo ay papasok doon kung saan siya, magsalam kayo dahil hindi lamang si ama ang nandoon. Ramdam niyo ang bigat ng sasakyan. Kahit paano ginabayan iyan dahil si ama, hindi lang yan katawan na ordinaryo. Inampon sa pusod ng Allah. At siya ang tinatawag kong Divine Master mula noon pa at magpahanggang ngayon. Hindi ako nagsasalita. Hindi ako umiimik. Pero kami ni Ama Ali, ni Raja Mamay, ang nag-declare ng divine government. Kaya ito ang nangyaring ito. Magpapatunay. Kahit wala na siya ngayon, katawan, buhay ang espiritual na pangangatawan na being ni Ama Ali. At iyan ang dapat nilang titingnan dahil ang paghuhusga ay sinabi niya sa akin. Yung bawat sigaw niya ng PIG, may meaning iyon. Akala ninyo ganun lang. Hindi. Meron iyon ibig sabihin. Kahit sa Biblia, alam nyo yun. Pero mula nung inakyat siya sa sinasakyan
ng pag-transport sa kanya, wala kayong narinig. Pero napansin po namin sa Kayama, parang hindi po siya kakayanin ng ilang tao na pagkarga sa loob eh. Kasi sobrang bigat eh. Kaya nga Correct? sabi ng kasama ko, ano ba yung mayroong Kayama na ganyan lang yung katawan pero grabing bigat. Tama, Yung kasama ko sa kanya. tama. Tapos Kasi, yung pagbaba din namin, ang dami din nagtulong sa kanya. May baba lang sa sasakyan. Kasi mga dahil, 3 o 4, halos hindi siya kakayanin. yan. Dahil bawat balahibo ni Ama, binantayan natin. Kung ano ang pagbantay niya sa akin, siya rin ang pagbantay ng mga limaya ng 7 Macdom sa kanya. Para hindi siya mapasukan Saka ng nung malapit na kami sa sa Pulumulok nung gabi na yon, maraming si Ama kinakausap na hindi namin maintindihan. may mga salita siya na hindi rin namin maintindihan kung ano, nahayaan lang namin. malakas. No, malakas yung salita niya. Kaya sabi ng kasama ko na isa, hayaan lang natin, hindi naman natin maintindihan yung sinasabi ni Ama. Siguro Pero may kinakausap. malakas ang aircon nyo pero mainit kayo. Oh, malakas. Kasi, Kaya panay yun, ano siya ng damit ni Ama. Gumagano siya ng damit niya. Kasi mainit daw yung katawan niya. Pero correct, naka-aircon naman. correct. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kapag kayo ay isang banal na katawan, aalagaan din kayo ng mga banal na espiritu. Kung namutawi sa kanya yung mga salitang hindi maganda, dahil gusto niya lang ipakita ang mga kamalian. Ni minsan, pag kami na nag-usap, alam niya kung anong ibig sabihin ng bawat salita. At hindi namin kailangan ni Ama magtagal ng istorya. Kasi kami nag-uusap kahit saan ako sa mundo. Kahit nandito ako, magsabi lang yan siya sa akin, "Bay, papasok ako. Mag-usap tayo." The oneness of the Spirit. At witness ka. Behave si Ama. Ang sabi ni Bay mo, ito. Kasi alam ko na kung linisin niyo, matatagalan kayo. Nandoon na yung danger zone dahil inabangan na kayo. Hindi rin namin kasi kaya si Ama na kami nang magdalawa eh. Kasi para ang bigat niya. Super. Kaya nga yung tinitingnan nyo kung may hinga, kung may pinagtatawanan ko kayo. Kasi sinabi ko sa inyo, huwag niyong gambalain. Kasi alam namin na hindi siya aalis nang hindi namin nakuha yung law of succession. Nakita niyo yung corona? Ang corona ang siyang simbolo ng buong teritoryo ng buong mundo na hinawakan ni Ama. Nakita ninyo kung gaano katibay yung baston. Iyan ang dahilan na siya yung shepherd. Siya yung tagabantay sa atin. Marami. Kaya nga hinahawakan niya yung palagi yung sombrero niya. Kasi ang sombrero, ang simbolo ng corona. Ngayon, maraming pumatay sa kanya, maraming beses. Bumabalik siya. Ngayon, intayin natin kung bigyan pa siya muli ng Allah ng pagkakataon. Pero ang sinabi niya sa akin, Bay, witness yan yung lahat na nandoon. Nasa kay Bay na, binigay ko na kay Bay, binuksan ko na. Kaya nga nag-utos siya na ilabas na ang pera niya. Na isinuli naman ni Apo sa kanya. Iyan ang hindi nakita ng buong mundo. Ngayon, marami ngayon nagkakalat
nagtatawag na ako ay peke. Hindi na ako. Mismo dito sa Malaysia, may tinanungan sila kung ang totoo, yaang nasa Malaysia. That means, may mga tao na gustong umarangkada para kunin ang trono, ang septro, ang corona, at ang birthright. Subalit, dinala ni Ama lahat. Dahil sinecured niya lahat. Dahil binigay niya lahat. At siya pa rin ang nasa likod ng lahat. Kaya nga walang may nakakuha. Kasi sinasabi niya palagi, walang makakakuha niyan. Ngayon, pinagmamalaki niya, nasa kaybay. Ano ngayon ang gagawin? Patayin pa nila ako na instead na ako na ngang tutulong? Gagawin nilang peke dahil gusto nilang sila? Paano nila makukuha? Ang lahat ng testamento, bit-bit ko kung saan ako naroon. Kumuha man sila at gamitin, sumpa ni Ama. Ganyan katibay yan. Kaya nga, yung nagmaneho sa inyo, sa atin, ramdam niya ang pagka-Islam ni Ama. Kasi isipin mo naman sa biyahe namin. Non-stop yung biyahe namin, pero hindi man lang sa pinaramdam ng pagod. Pagpunta namin sa paghatid sa Pulumulok. Iyan ang isa sa sinasabi ko kasi may timeline, may time check. Kailangan makarating sa ganito. Kasi buong mundo yan gumagayak. Kumbaga, nagsisirkula. Kasi hinarangan si bay niya. Alam din namin yon. Alam din namin. Pero kailangan kasi ilaban ko rin. Dapat. Pero nung bandang huli, anong sinabi ni Ama? Hayaan mo lang ba? Kami palagi nakalublob sa putikan? You exchange us again? Ipagpalit mo kami ulit? Yan ang hindi nila alam na ang sumpaan, ang commitment namin ni Ama hanggang. Kaya nga, tiningnan nila kasi si Ama na ganoon lamang. So ngayon, pinatunayan natin na marami pang mga instruction iniwan si Ama sa atin. At iyan ay pinatunayan naman nila Dayang Ruby, ni Sultan Pokan, pamilya at ng caregiver na si Jean. Marami silang iniwan. Lalo na ang binigyan ng pagkakataon na apo na siyang binibigyan ko ng pagkakataon. Sino ngayon ang makapangyarihan? Sino ngayon ang luluklukan ng espiritual na divino gobyerno na iyan ay mandamos ng Allah? Mandamos ng Diyos Ama. Siyempre, kaputian ng atay, kaputian ng puso, kaputian ng buong pangangatawan. Iyan ang hiniling ni Ama sa akin. Di ba palagi niyang sinasabi, si dato ko, that means si King Mamay. Kahit anong gawin nila, inampon ni Ama yan. Kaya ngayon, laban na ito, lumaban tayo ng patas. Labanan na ito. Kaya ngayon, pasalamat ka, manawagan ka sa buong mundo. Ang tunay na pagkakaisa, na iyon ang pinamalas sa iyo ni Ama. Dahil kailangan magkaisa ang Muslim at ang Christian. Magandang araw sa lahat po na makapanood po ng video na ito. Ako po ay magpapatunay na lahat po ng Muslim at saka Christian ay magkakaisa po sa pamamagitan ng ating Ama Ali.
at sa kanyang iniwanan ng mahal na Reyna at saka mahal na hari. Tayo po lahat ay magkakaisa para po sa sanlibutan. Si Ama po ay hindi po siya basta-basta. Ako po isa patunay na 3 araw po. 3 araw na hindi po yan humingi ng pagkain at hindi po humingi ng tubig. At hindi rin po yan gumising ng 3 araw. Kaya po, nung hinatid namin siya, nag-usap-usap po kami ng kasama ko na talaga po na hindi po basta-basta si Ama. Kaya sa lahat po ng mga tao na nakikinig po dito, sa mga kasama natin, lalo na po sa mga hindi pa po mga full support dito sa mahal na Reyna at saka sa mahal na hari. Kaya ito lang po ang masasabi ko sa inyo na hindi po patay si Ama nung dinala namin sa Pulumulok. Buhay po siya. Nang dumating pa po kami doon, lalo pong lumakas si Ama. Kaya siguro sa mga nakikinig, ako po ay saksi talaga. Saksi talaga sa pagkuha kay Ama sa ginubatan. At nandun naman po sila lahat, nakatutok sa akin ang video na si Ama ay buhay, hindi po patay. Maraming salamat sa iyo, General. At least ito mapanood hindi lamang ng Pilipinas, hindi lamang ng Mindanao, kundi ng buong mundo. Ita-translate po nila iyan. Isang patunay po ito. Maraming salamat. So ngayon, isusunod natin para maging maganda ang labanan dahil sa Divine Monarchy, dahil dito sa Philippine Islands, Commonwealth Divine Monarchy na kung saan the New Makkah and the New Jerusalem ay talagang magsama-sama. Kaya ang next natin na ipapalabas ay yung inatasan ngayon na talagang isa din sa ating mga kasama. So, mag-out muna ako dito at ako'y nagbibigay ng sa buong mundo na ito ay patunay na. Kasi, the Divine Monarchy, maraming nagtatatawa, maraming ayaw maniwala, at maraming ayaw umiintindi. So ngayon nakita na nilang Amerika, grabe na ang ngayon. No, so sila na mismo kumukontak. Lahat ng mga Pilipino ngayon humihingi ng saklolo para makauwi. Kung paano. Paano kung iba't ibang countries na. Dahil ang programa namin ni Apo Lakay is balik sa probinsang lupa, balik sa Pilipinas, balik sa Mindanao, balik probinsya. Yan ang pinag-uusapan namin ng matanda. So ngayon, bilang isang tagapagligtas natin, nandiyan ang spiritual ni Ama Ali at ang physical ngayon kay Apo Ferdinand Idralin Marcos Sr. Kaya iyon ang pag-usapan natin sa susunod nito. Kasi ngayong araw, gusto lang ipakita natin kasi lumaganap. Mula nung marami tayong inilabas kahapon, marami pong tumawag. Kasi ang pagkaalam nila, ako rin ay patay. Ako na ngayon ay hindi buhay. Napakagaling po ng mga taong gusto kaming patayin. Na ngayon buhay na buhay. Tapos sasabihin na peke na ako, kaya nagsilabasan ito. Kaya napipilitan tayo. Bigyan ng linaw ang lahat. Maraming salamat, General. At ako'y nagsasalute sa iyo. You did a good job. And as you were touched, salamat. Gandang umaga.